nagliligtas sa atin, pero sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi dito mga kapatid, dito sa Judas 1:25. Dito kasi nagiging conflict mga kapatid, na kung saan inaakala ng iba na ang ating Panginoong Jesucristo tanging siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Siya ang nagiging pamamaraan upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Pero ang Diyos pa rin na walang kagaya, siya pa rin ang nagliligtas sa atin. Gaya ng nasusulat dito sa Judas 1:25. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Gaya nga ng aking sinabi mga kapatid, na kung saan ang ating iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya't hindi po pwede na isa lang sila, kundi ilan po sila? Dalawa sila. Kung paano nangyari ang mga bagay na yan, gaya ng nasusulat po dito sa Juan 12:48. 48 hanggang 50. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinasalita ay siya sa kanyang hahatol sa uling araw, sapagkat ako hindi nagsasabi o nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinasabi ng aking Ama, gayon ko sinasalita. Paano ngayon nagiging isa? Kung paano yung sinasalita ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi po galing sa Kanya, kundi galing mismo doon sa nagsugo sa Kanya. Kaya taliwas ang paniniwala ng iba na iisa lamang ang Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo. Paano po sila naging isa? Sa isang layunin, kung paano nila maililigtas ang tao, kung paano sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung paano sinabi niya, gusto ko ang ligayang binigay mo sa akin, nawa ito ang makita ng mga taong ibinigay mo sa akin. Kaya mga kapatid, taliwas ko ang paniniwala. Maging ang ating Panginoong Jesucristo nung siya'y nagsalita, ano po ang sabi niya na dapat nating paniwalaan? Dito po sa 14:1 ng San Juan, huwag magalumihanan ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ilan ang kanyang pinasasampalatayanan? Dalawa. Hindi lang sinabi niya sa akin lang kayo. Magsisampalataya lang kayo sa akin, maliligtas na kayo. Kundi bagko sinabi niya unang-una, magsisampalataya kayo sa Diyos at magsisampalataya din naman kayo sa akin. Kung kaya dito mga kapatid, malinaw kung paano ang ating Panginoong Diyos pa rin ang magliligtas. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, doon natin matatamo ang kaligtasan. Kung kaya nga sa atin mga kapatid, ang ating pangalan, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pero minsan ano pong sasabihin ng tao? Pag tinanong ang ating mananampalataya, ang haba naman yan. Parang ngayon ko lang narinig yan, pare-pareho lang yan. Hindi po ba? Na kung saan sasabihin nila, mayroon ng Diyos, mayroon pang Kristo. Kasi hindi nga nila maabot kung ano ang misteryo na ipinagkaloob ng Diyos sa loob ng Iglesia. Ang kanyang karunungan, bukod tangi lang iniligay niya sa loob ng Iglesia. Gaya ng aming pangangaral mga kapatid, hindi po namin sinasabing na ito'y galing sa amin. Kung paano kung minsan na-encounter tayo na misyon o pangangaral. Alam naman, lagi natin sinasabi sa kanila ang ating pinangangaral ay hindi po galing sa atin. Kaya nga't ang pangalan natin sa Biblia, tanging sa Biblia lamang nang galing yung mga salita na ating sinasalita, na galing sa dala-dala ng ating Panginoong Jesucristo, na galing sa Kanya, sa ating Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, ano po ang patotoo na nakasulat na ayon sa ating Panginoong Jesucristo na sa Kanyang kalagayan? Ano po ang patotoo? Ayon po dito sa San Juan 5:30.
Ganito po ang sabi. Hindi ako makakagawa ng anuman ng aking sarili. Umaatol ako ayon sa aking naririnig, at ang pag-atol ko'y matuwid, sapagkat hindi ko pinag-aanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyong nagsugo sa akin. Tingnan po ninyo mga kapatid, napakaraming ulit na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na hindi ang kanyang kalooban ang kanyang ginagawa. Na kung minsan mga kapatid, sinasabi ng isang panalangin ng isang tao, lalo na din sa labas, nawa ang iyong kalooban siya masunod. Pero sino pong nasusunod? Ang kalooban ng tao, ang kagustuhan ng tao. Pero dito, maging ang ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang paggawa, anong sinabi niya? Hindi ang aking kalooban. Para nung sinabi niya na nung malapit na siyang huliin at patayin, kung maaari iwas mo sa akin itong mga bagay na ito. Pero hindi ang aking kalooban ang siyang masunod, kundi ang iyong kagustuhan. Ganyan nawa na pangawakan ng bawat isa sa atin yung mga bagay na yan. Maliban pa dyan mga kapatid, ano pa ang sabi ng banal ng kasulatan? Dito rin po San Juan 14:10. Hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumataan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Isa pang katunayan mga kapatid na ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo ay di ayon po sa kanyang kagustuhan, kundi ayon sa kagustuhan ng nagsugo sa kanya na ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, sa pamamagitan niyan mga kapatid, ano pa ang sabi ng banal na kasulatan sa huling araw? Ayon po dito sa Apokalipsis 19:1-9. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit na nangagsasabi, Alleluia! Kaligtasan at kalwalhatian at kapangyarihan ay naukol sa ating Diyos. 19. At sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayaan ng paghapon sa kasalan ng kordero. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ay siyang tunay na mga salita ng Diyos. Ayon po sa ating binasa, ano po ang ating nakuha? Saan magiging mapalad ang bawat tao na nanampalataya? Mapapalad ang mga naanyayaan sa paghapon sa kasalan ng kordero. Gaya ng binigay kong halimbawa kanina umaga mga kapatid. Gaya na lamang sa pusong-puso ngayon o balitang-balita na sa telebisyon. Sino ang ikakasal na tinatawag na royal couple? Diba si Ding Dong at saka si Marian? Sa ating kalagayan na bilang isang ordinaryong mamamayan, isa ka sa mga naanyayahan sa kanilang kasalan, bibigyan ka ng invitation. Ano pong mararamdaman natin? Di po ba't isang karangalan sa atin na sa isang ordinaryong mamamayan, naanyayahan ka ng royal couple ng GMA Television, di po ba? Kaya isang kapalaran o isang parang isang karangalan sa atin. Pero iyon sa tao lang yun. Higit sa lahat na mapapalad ang mga taong naanyayahan sa kasalan o sa kapunan at kasalan ng isang kordero. Walang iniwan mga kapatid sa mga nagsasabi, sila'y kakilala nila ang Diyos, pero ang Diyos ay hindi sila nakikilala. Kaya nga sabi niya sa ibang pananalita, umayo kayo at hindi ko kayo nakikilala. Doon kayo sa ama ninyong Diablo na mapanggawa ng kasamaan. Hindi po ba't napakasakit na kilala mo isang tao at ikaw naman ay hindi niya kilala? Kung paano pinagmamalaki mo, kilala ko yan, yung kakasal na yan. Pero hindi ka naman niya kilala. Hindi po ba't napakasakit yan? Paano pa kaya kung ang Diyos na alam mo na sinasambahan at pinupuri na hindi naman angkop yung ginagawa mo sa mga bagay na yan? Hindi po ba't napakasakit? Walang iniwan mga kapatid kung paano hindi lahat ng mga tao na nakakakilala kina Marian at Dingdong na yan ay aanyayahan.
Walang iniwan sa ating pananampalataya. Hindi lahat na nagsasabing kilala nila ang Diyos at ating Panginoong Jesucristo ay maaanyayahan sa isang kasalan o sa isang hapunan ng kasalan ng kordero. Kundi yun lamang sumunod sa kanyang mga kagustuhan. Walang iniwan, mga kapatid, sa isang halimbawa sa aklat ng Lucas na kung saan naganda ang isang hari, na kung saan napakaraming inanyayahan. Pero nung nakita niya ang isang pumasok na hindi nakadamit pangkasal, ano pong ginawa niya? Inutusan ngayon ng kanyang mga alagad, igapos ninyo yung hindi nakadamit pangkasal at itapon ninyo sa labas. Walang iniwan yan, mga kapatid, kung paano lumalarawan yung damit pangkasal sa mga salita ng Diyos. Kung paano sinabi dito, mga kapatid, ulitin po natin. At sinasabi niya sa akin, isulat ko, mapapalad ang mga inanyayahan sa pagkakaroon ng kasalan ng kordero. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay na salita ng Diyos. Yun yung mga may damit na pangkasal na naanyayahan. Yun ang salita ng Diyos. Hindi lahat, mga kapatid, na nagsasabing kilala ko ang Diyos, kilala ko ang ating Panginoong Jesucristo ay kasama sa kanyang inaanyayahan. Sa atin, mga kapatid, sino ang sinasabi nga kilala natin ang ating Panginoong Jesucristo? Ayon po dito sa San Juan 1:29. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. 1:29. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Yan ang sinasampalataya na natin na kordero. Ito ang anak ng Diyos na kung saan ito ang batong Kristo. At magkaiba ng kanilang kalagayan nitong batong walang katulad, kundi walang limit, diba, ang ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, huwag natin silang pag-isain. Mapapalad ang bawat isa sa atin, gaano man kalalim, gaano man kamisteryo ang ating pinag-aaralan. Sa atin, mga kapatid, binubuksan ng Diyos ang ating kaisipan at puso upang gaano man kalalim ang ating pinag-aaralan, ito'y magkaroon ng kabuluhan sa bawat isa sa atin. Kung paano hindi lang basta natin narinig, hindi na lamang basta tayo pumupunta tuwing unang araw ng isang linggo upang makarinig. Hindi lamang ganun, mga kapatid, kundi bigyan po natin ito ng pagpapahalaga. Sapagkat kung hindi man natin ito binigyan ng pagpapahalaga, magiging walang kabuluhan ang ating pinag-aaralan. Sabi ko nga, parang tayo ang kalagayan natin ay parang taong may sakit, na kung saan i-advise tayo ng isang doktor kung ano ang ating iinumin na gamot upang nang sa gayon yung sakit na nasa atin ay magkaroon ng lunas. Pero basta lang tayo tumatango, umuoo lang tayo ng umuoo at hindi naman natin iniinom yung gamot na kanyang ini-advise. Meron po bang kabuluhan? Walang kabuluhan. Walang iniwan yan sa ating pinag-aaralan sa tuwing araw ng linggo. Kung basta lang tayo makikinig at hindi naman nating ginagawa, ito'y walang kabuluhan. Sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, sino man ang may pananampalataya na walang gawa, bagamat ito'y buhay sa paningin ng Diyos, sila'y mga patay. Nawa, mga kapatid, gaya nga ng sinabi ng ating kapatid ng una, ng ating kapatid na diakono, yamang tayo naghihintay sa mga bagay na darating na mapapasa atin. Naway tayo magkasipag. Huwag tayong maging tamad sa ating pananampalataya, kundi bagkus tumulad tayo sa mga nauna po sa atin na kung saan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya nagkaroon sila ng pangako. Nawa maging sa atin ang mga bagay na yan na ating naringgan o napag-aralan, naway maging itong magiging daan upang magkaroon tayo ng tibay na pananampalataya. Gaya ng sinabi ng ating kapatid, gaano man kalakas ang unos o ang bagyo na darating sa atin, kung yung ating sinapete o yung angkot ng ating sinasakyan ay nakababa, nakagaw, walang anumang kapanganib na maaaring mapunta sa atin. Hanggang dyan lang po ang ating napag-aralan.